Magandang hapon po sa bawat isa. Andiyan na po ba kayo? Sige po, tayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayan po, sige po, bago tayo mag-start, pwede po ba nating kawayan, batiin, ngitian ng ating mga katabi. Ayan po, welcome po sa ating 3 p.m. service. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sino po dito? Excited ka na magpuri sa Panginoon? Kung pwede ko po bang makita ang mga kamay? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, pupurihin po natin ang ating Panginoon. Let us express our worship sa ating Panginoon sa pamamagitan ng palakpak. Hallelujah. Pag-awit, pagsamba sa Kanya. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we will worship you, Panginoon. Hallelujah. Let it begin. Come on, say. Our freedom celebration. Lord, dance and sing. There's a Holy Ghost. Go on, sing it. Arise in your praise, my soul delight. Shine, I dance and sing. Go on, sing. Hallelujah. Sing it again, and our God reigns. We lift our praise out to your name. Come on. All around the world, we'll sing. Sing it again, hey. Sing it again, and our God reigns. We turn our dead hearts out to beat again. All around the world, we'll sing. Woo! Around the world, let's join in the celebration. Let it be heard. There's a Holy Ghost party. Yes. Arise in your praise, my soul delight. Shine, my dance unto into your love. Sing it again, our God lives. We lift our praise out to your all around the world. We'll sing. Oh, return, sing it again. Sing it again, and our God lives. He taught our dead hearts how to beat again. All around the world, we'll sing. Everyone, every tribe and nation, come and join the celebration. Every heart and generation, sing, let it begin. One more time, come on, let your voice. Every tribe and nation, come on, come and join the celebration. Every heart and generation, say, let it begin, let it begin. Hallelujah, yes, Lord. Ipaparinig namin, Panginoon, ang aming mga boses sa'yo. Lord, pupurihin ka namin, itataas ka namin agad sa lugaring ito. Hallelujah. Yes, Jesus, you are welcome in this place. Hallelujah. We will worship you. We will sing for you. We will dance for you, oh God. Come on, let's say. Let's sing it again, and our God lives. We lift our praise unto your name again. All around the world, oh, sing it again, hey. Sing it again, and our God lives. We lift our oh, Jesus. All around the world, we'll sing. Come on, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Tuwang purihin po natin ang Panginoon. Yes, Lord. The joy of the Lord is our strength. Amen. Hallelujah. Come on. Oh, Jesus. Come on, I want to hear a voice we say. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Hey. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh.
the joy of the Lord. Come on, if you believe it, sing the joy of the Lord. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. See, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is what? Come on!
malakas, hallelujah! Woo! Come on, sabay sa malakas sa palakpak para sa Panginoon. Come on, yung palakpak na may pasasalamat sa ating Diyos. Thank you, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Amen, Panginoon. Truly, Lord God, that the joy, Panginoon, na binibigay mo sa bawat isa sa amin, Lord God, is our strength, oh God. At Lord, sige Lord, hayaan mo, Panginoon, na ito yung maramdaman ng bawat isa, Panginoon, sa araw na to. Yes, Lord, yung joy, Panginoon, Lord God, na binibigay mo, Panginoon, sa bawat isa. Yung joy, Panginoon, na nagsusustain, Panginoon, sa amin. Yung joy, Panginoon, Lord God, na hindi maaagaw, Panginoon, Lord God, ng kahit na sino, Panginoon. Hallelujah, Lord, as we worship you, Panginoon, sige, Lord, hayaan mo, Panginoon, yung joy, Panginoon, yung strength, Panginoon. Lord, ibaba mo, Panginoon, sa bawat isa, oh God. Hallelujah. Yes, Jesus. Right now, Panginoon, sige, Lord, ibaba mo, Panginoon, Lord God, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa bawat isa. Yes, Lord, walang maiiwan, Panginoon, bata, Lord God, may edad, babae, lalaki, Panginoon, sige, Lord, gusto ka namin maranasan, Panginoon, sa hapong ito, Lord God. Lord, gusto namin maranasan, Panginoon, yung more than enough, Panginoon, Lord God, na presensya mo, na pagmamahal mo, Panginoon. Come on, people of God, sige po, walang maiiwan sa hapong ito. Let us worship our God. Hallelujah, come on, desire Him right now. Desire Him right now. Hallelujah, Lord. Yes, you are more than enough for us. Hallelujah. Come on, sige po, let's worship our God with our own lips. Come on. Hallelujah, Jesus. Oh, come on, sige po, let us express our worship to Him. Let us express our worship to
Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, it's that you are all of us, Lord Jesus. You are more than this holy love standing before the one solid Jesus. You are more than enough. If there's one thing I know, it's that you love me so. Jesus, you are more, you are more. Oh, Jesus, you are more than enough. You are more than enough for us. Hallelujah. Come on, worship Him. Oh, God, you are more than enough for us. You are more than enough for me, for us, in our family, in our church, in our ministry, Panginoon. Hallelujah. Come on, let's worship Him. Tell it, tell it. Hallelujah. Oh, you are more than enough. It's Jesus. You are more than enough for me. Come on, can you tell it right now? You are more than enough for me. You are more than enough for me. Yes. You are more than enough for me. Oh, you are more than enough for me. Oh, Jesus, you are more than enough for me. Oh, you are more than enough for me. Yes, you are more than enough for me. Hallelujah, you are more than enough for us. Yes, Jesus. Yes, Jesus, come on, tell it. We could never conquer me, 'cause you already have. 'Cause you already have nothing good. Oh, we could never conquer me, 'cause you already have. Yes, 'cause you already have. Oh, we could never conquer me, 'cause you already have. 'Cause you already have nothing, nothing. We could never conquer me. Come on, declare it, declare it. That no fear, that no fear. Hallelujah. Oh, we could never conquer me, 'cause you already have Jesus. One more time. Oh, we could never conquer me. Oh, we could never conquer me, 'cause you already have love. That you already have. You live holy ground, standing before you now, Jesus. You're more than enough for us. If there's one thing I know, is that you love me so. Jesus, you are more in this holy ground, standing before you now. Oh, Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, is that you
Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, is that you love me so. Jesus, you are more than enough for me. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. More than enough. God, you are more than enough. Panginoon. Hallelujah. Walang hihigit pa sa iyo, Panginoon. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, O Diyos. Panginoon, salamat sa hapong ito, O Diyos. Yes, God. Lord, this is our song, Panginoon. This is our worship sa iyo, Panginoon. Na Diyos, kailanman sa buhay namin, hindi ka nagkulang. Sa pangako mo, lagi kang andoon, Panginoon. Lord, nandun ka na, Lord. Tinutupad mo ang mga bagay na, Lord, tinakda mo sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya narito ang aming papuri, narito ang aming pagsamba, Panginoon. Aming pasasalamat na, Lord, meron kaming Panginoon na katulad mo. Meron kaming Diyos na katulad mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Sige, pwede bang palakpakan pa natin one more time? Ang Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. Lord, sige, Lord, this afternoon, God, continue to speak to us, Panginoon. To your words, Panginoon, that you have prepared for each and every one of us, O God. Lord, as we prepare our minds, our hearts for you, Panginoon, sige, Lord, let the Holy Spirit, O God, teach us, Panginoon, guide us, Panginoon, convict us, Panginoon, speak to us sa hapong ito. Lord, salamat sa mga anak mo na nandito, Panginoon, Lord. Live man, online, Panginoon. Sige, Lord, lahat kami ay matuto sa iyo. Lahat kami, Panginoon, ay kausapin mo, O Diyos, sa hapong ito. Hallelujah. Muli, Panginoon, sa iyo ang kapurihan. Sa iyo ang pasasalamat, O Diyos. Tunay kang sapat at tunay kang higit pa, Panginoon, sa aming buhay. God, we love you. God, we honor you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa. Pwede bang hinga muna po kayo ng Pastor, magmamadali ka masyado eh. Sige, wait lang po. Ayan, sige po, pwede bang pakibati po ninyo yung katabi? Magandang hapon. Pakisabi po sa kanya. Ayan, magandang hapon sa iyo. Ang Diyos ay nagagalak na nandirito po tayo at sa inyo pong mga nanonood, ang Diyos ay nalulugod na sa mga oras na ito ay nakikinig tayo sa Panginoon. At sige po, sa hapong ito, di lang natin pasalamatan si Lord, di lang natin na maawit na siya ay higit pa, sapat na sa ating mga buhay, ay sige po, sa hapong ito, matuto pa tayo sa Panginoon. Alam ko si Lord ay may gustong sabihin sa bawat isa po sa atin. Sige, pwede ba natin palakpakan pa ang Panginoon? Salamat sa Lord at sige po, patuloy na tayo. Magtuloy na tayo sa mensahe pa ng Panginoon. Alam ko, nandito naman tayong lahat dahil gusto nating makapakinig, mapakinggan ang boses ng Diyos kung ano ba ang gusto niya pang papuntahan natin, ang bawat isa po sa atin sa hapong ito. So, of the message of the Lord this afternoon is all about living on God's Word. Ayan, or live on God's Word. That is a command for us, that the Lord has sa bawat isa po sa atin, that we should live on God's Word. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, live. Ay parang nakatulog po kayo. Ang hapong ito, 3 p.m., medyo masarap matulog, pero samahan niyo po ako na magising tayo ng ating mga spirito. Pakisabi po ulit sa katabi ninyo, live. Yan, mabuhay ka. Sa Pilipinas, yan yung ating, kumbaga, pag Pilipino, laging yan ang kataga, mabuhay. But sa buhay natin, spiritual, lalo na po, si Lord ay gustong-gusto tayong mabuhay. Live on God's Word. Mahalagang salita ng Diyos, mga kapatid. Alam ko, nandirito tayo dahil gusto natin pakinggan ang salita ng Diyos. But sometimes, mapunta tayo when we reminisce, or kung alalahanin natin kung bakit ba tayo napunta sa simbahan. To many of us, in my case, dahil anak ako ng pastor, so no choice. Wala kang no choice to come to church. But some of us, may ganun ding mga rason. Pwedeng hinata ka ng nanay mo, anak mo, or kaibigan mo, or meron kang katransaksyon, bago kayo nagtransaksyon, sinabi niyo sa'yo, mag-church ka muna. Meron tayong mga kanya-kanyang, bilang mga Kristiyano, meron tayong kanya-kanya ding mga
kumbaga, pamamaraan on inviting people, no? Bago tayo church muna tayo. So, may ganun, pwedeng ikaw yun, or yun na nga, pwedeng yung asawa mo, o yung girlfriend mo, boyfriend mo, in-invite ka sa church, pero dumating tayo sa point na, ako, in my case, na dumating tayo sa punto na tayo ay nagsisimba dahil yun na nga, gusto nating makapakinig ng salita ng Diyos. Gusto nating manamnam at gusto nating mailid pa tayo ng Panginoon at wala nang iba pang paraan upang mailid tayo ng Diyos kundi yung mabuhay sa Kanyang salita. No? Mabuhay sa salita ng Diyos. Yung sinabi kanina sa awitin, alam niyo po yung mga inaawit natin, galing naman yan talaga sa Bible. Hindi yan, although merong author niyan, merong nagsulat niyan, pero yung inspiration ng lahat ng na yan ay andoon sa salita ng Diyos. No? Dito po sa ating Bible na ating binabasa. Na I believe na sana binabasa po natin sa buhay po, sa bawat araw ng buhay natin. At sabi ko nga kaninang umaga, si Lord ay hindi talaga siya tumitigil. No? Si Lord ay hindi tumitigil sa iyo at sa akin. Nakausapin tayo sa aspeto na, anak, mabuhay ka sa salita ko. Kaya mo, ang buhay po natin, lumakad tayo sa ating pananampalataya sa Diyos na hindi yung pananampalataya sa hangin. Hindi yung pananampalataya sa kung ano yung pakiramdam natin. O yung pananampalataya sa kung ano yung emosyon na meron tayo ngayon. Again, hindi ko sinasabing masama ang emosyon, but our emotions change. Ngayon pwedeng masaya ka, mag-church ka. Pwedeng ngayon, nandun ka sa kagalakan mo, magbibigay ka sa Panginoon. Or nandun ka sa masayang moment ng buhay mo, magsuserve ka sa Diyos. Pero kung doon tayo magpangahawak, hindi yan pwedeng panghawakan. Pero ang buhay ng Kristiyano nakatuon sa salita ng Diyos, umulan, umaraw, mainit o malamig, may nakikita po ko nagpapaypay. Pero yun na nga, dahil medyo mainit sa mga oras na ito, dahil mainit sa labas, pero yun na nga, umulan, umaraw, mainit, malamig, okay ka man o hindi, as long as andun ka, nakaangkla ka doon sa salita ng Panginoon, magsisimba ka. As long as nandun ka, nakaangkla sa salita ng Diyos, maglilingkod ka sa Kanya. As long as andun ka sa salita ng Panginoon, mamumuhay ka para sa Panginoon. Sige, pwede mong palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Ang Diyos ay nagagalak, nandito ka. Sabi mo nga sa katabi mo, si Lord ay natutuwa, nandito ka. Ayan. So, sana po sa bawat linggo, na nandito tayo sa church. Ang dami nating mga services. Kung hindi ka man pwede ng Sunday, may Wednesday. Hindi ka man pwede ng Wednesday. Ito yung araw ng linggo. Bigay natin sa ating Panginoon. So, sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, brothers and sisters, we must learn to declare the Scripture. Ayan. Yun ang katotohanan. Ano ang pinaghuhugutan mo ng iyong pananampalataya? Sabi ko, hindi hangin, hindi kung ano man, kundi ang salita ng Diyos. Last time, yung sinabi ni Pastor na tayong mga Kristiyano sa panahong ito, tayo ay hindi maswerte, tayo ay mapalad, tayo ay blessed. Na sa buhay natin, meron ng salita ng Diyos na nakalagay sa libro. Because at that moment, sa buhay ni Job, for example, wala pang Bible at that time. So, yung pattern kung paano mo mabuhay para sa Diyos, hindi pa ganun kaklaro. Pero nakita natin dun sa pinagdaanan ni Job, talagang kinuha lahat sa kanya. Ang sabi ng Bible, siya ay tinuguri ng Diyos na godliest, at that moment or at his time. Pero, again, sinabi ko nga, hindi porket nandun ka, nagsuserve ka sa Lord, hindi porket lumalakad ka sa Diyos, ay hindi ka napupukulin ng problema, hindi ka napupukulin ng mga sitwasyon ng buhay. At dun nga sa moment na lumalakad ka sa Diyos, ikaw yung naging number one target ng enemy. Para gusto ka niyang pabagsakin at kung ano man niyang gustong itayo ng Diyos sa buhay mo, ay pilit niyang gustong ipabagsak. At ito yung nangyari kay Job. Pero at that moment, nakita natin, nandun siya sa darkest valley, nandun siya sa lowest of the low ng buhay niya. Pero ano yung declaration niya? Job chapter 1 verse 8. Sabi doon na ang kanyang asawa, ang kanyang mga kaibigan, pilit siyang kumbaga, i-curse mo na ang Diyos. Pilit siyang nilalagay sa ganung kaisipan na i-curse mo na ang Panginoon. I-curse mo na ang Diyos na yan na siyang naging dahilan. Mabuti kang tao, godly ka, pero bakit yan ang ginawa niya sa'yo? Pero nakita natin kay Job in verse 8, sabi niya doon, in God, with God, siya ang nagbigay, siya rin ang kukuha. So nandun siya sa heart niya na, ang lahat ng ito, hindi ako entitled dito. Lahat ng ito, grasya lang ng Diyos. Kabutihan lang to ng Diyos, kaya nagkaroon ako ng ganito.
Nagkaroon ako ng ganyan, nagkaroon ako ng mga ari-arian, nagkaroon ako ng mga anak. No, galing lang to lahat sa Panginoon at kung nanaisin ng Diyos, pwede niyo itong ibigay at kung nanaisin ng Diyos, pwede niyo itong kunin. Pero ano yung pinakamabigat na statement doon sa verse 8 na yon? Ano sabi ni Job? In any situation, ito yung heart niya, blessed be the name of the Lord. Ganda, no? Sana sa atin bilang mga Kristiyano sa panahong ito, maging pattern natin yan. In the Scripture, doon natin makikita yan na in all times, ito yung nais ng Diyos. Na hindi lang tayo magpupuri sa Panginoon kapag na-promote tayo, hindi tayo magpupuri sa Panginoon nang doon lang tayo sa masayang kalagayan, hindi lang tayo magbibigay sa Diyos dahil meron tayong sobra, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay natin, andun tayo. Katulad ni Job, blessed be the name. Pagpalain ang pangalan ng aking Panginoon. Sige, palakpakan mo ulit si Lord, kapatid. Ang ganda po, so kung ganun lang tayo mga Kristiyano, tingin ko, wala nang kumbaga wala nang balakid eh. No, kahit magmuestra diyan si Satan, left and right, hindi na tayo matitinag dahil in every angle ng buhay natin, nandun tayo equipped ng salita ng Diyos. Sa parting to, equipped ka ng salita ng Diyos. Sa parting ito, hindi ka mabubutasan ng kaaway, ano man ang kanyang gawing pagtusok diyan dahil equipped ka ng salita ng Diyos. So, dito natin makikita kung gaano ka-importante. Sometimes pupunta tayo sa simbahan, we hear the sermon, we hear the verses, and we can say na, alam ko na yung verse na yan. Okay, na-preach na yan for, pwedeng that verse for many, many times sa buhay mo. Narinig mo na yung verse na yan. But then again, the Lord is reminding us not just to hear the verse, but to live that verse. But to proclaim that verse. But to declare that verse, no? Sa buhay po natin, lalo na tayong bilang mananampalataya. Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, Christian. Ayan, Christians. As Christians, nandun tayo sa puso natin na sino ang ating titignan? Ang sinabi ni ganito, ang sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan? Hindi. Nandun tayo bilang Kristiyano, ang ating batayan sa ating paglakad kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. So andun tayo sa ibang religion, they call themselves doon sa religion nila dahil kung sino yung leader nila, yun ang kanilang sinusunod. Kung ano kanyang mga panuntunan, alituntunin. Pero hindi, tayo mga Kristiyano, andun tayo ang Diyos mismo, ang Panginoon. Doon natin tinitingnan kung Lord, paano ba ako mamuhay? Paano ka ba ilalakad ang aking mga paa? Ano ba ang tama sa harapan mo? It's all in here. So that's why for us, napaka-essential, napaka-vital, kapatid, na mabuhay tayo, na andoon, hindi lang natin ito ninanamnam, kundi dinedeklara natin sa buhay kung ano nakapaloob sa salita ng Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. As basic as it is, sabi mo, Pastor, napaka-basic naman yan. Many Christians fall away from their faith. Next slide. Bakit? Because of the lack of this instruction. Lack of reading the Bible, lack of living out the gospel, living out the word of the Lord na nandoon nakapaloob sa Bible. No? Nakita natin, when we read the Bible, the times of the church, the early church, sobra yung kanilang mga naging sitwasyon. Pugot ulo, kulong dito, pako sa krus, pako ng baliktad sa krus, piniprito sa mantika. May mga ganong moment na talaga yung mga disciples and the followers of Jesus, ganon yung persecution na nangyayari sa kanila. And yet, nandun sila sa puso nila na mamatay kung mamatay, pero hindi ko ipagpapalit ng Diyos. No? Sa atin kaya, kung tayo ang lalagay sa kanilang mga posisyon, ganon din ba yung ating laban sa Panginoon or paglaban para sa Diyos? O baka dumating tayo sa point na konting init lang, hindi ka na mag-church. Hindi na tayo mag-church. Konting ambon, konting sitwasyon sa tahanan, konting sitwasyon financially, konting sitwasyon sa mga bagay-bagay sa buhay natin, tinatanggal na natin ng Diyos sa ating buhay. But then again, look at these people in the Bible and the people before us. Nakita natin na nagtagumpay sa kanilang lakarin sa Diyos. Ano ang sikreto? Yes, Lord. Ano mang season ng buhay ko, Panginoon, Lord, magpapanghawak ako sa salita mo, Panginoon. Ano mang season ng buhay ko, O Diyos, ang salita mo ang siyang magiging
basihan ko sa paglakad ko, Panginoon. Hindi ang emosyon ko, hindi ang sirkumstansya, hindi ang mga nangyayari sa paligid ko, hindi ang pakiramdam ko, Panginoon, kundi, O Diyos, kung ano ang nais ng salita mo, Panginoon. Sige, palakpakan po natin si Lord dyan. For us, a Christian life should be a life filled with God's Word. Napaka-basic, pero ito yung katotohanan. Na saan na ba tayo humuhugot ng ating mga bagay na ating dahilan para tayo ay lumakad. Baka maling mga bagay na ang ating mga pinupulot, maling mga ideolohiya na yung ating mga ninanamnam para tayo ay lumakad sa buhay natin. That's why kung titignan tayo, wala nang bahid ng Diyos. I'm not saying na tayo to, pero it's a reminder for us na sa buhay natin, dapat andun ang bahid ng Diyos. At para makita yung bahid, makita yung example, makita yung ebidensya na ando ng Panginoon sa ating mga buhay, dapat alam natin ang kanyang salita. Ano ang ating magiging bunga kung walang naitanim na salita ng Diyos sa ating mga puso? Kung saan-saan natin napupulot yung ating mga nagiging galaw, so walang bahid ng pagiging Kristiyano. Again, the Lord is reminding us to live on God's Word. And for us Christians, we label ourselves, we identify ourselves as Christians, mga kapatid, we should live a life filled with God's Word. Sabi mo nga sa katabi mo, puno. Ay, wala na, parang uhaw na uhaw. Sabi mo ulit sa katabi mo, puno. Puno ng salita ng Diyos. Promise, mga kapatid, kita sa galaw, kita sa testimonya, kita sa reaksyon. Ano po? Kasi pwede naman, kung maganda mang nangyayari sa buhay, pwede naman na maging maayos. Pero ang tunay na Kristiyano ay tumatayo at the test of time. Na sa mga sitwasyon ng buhay, pwedeng hindi nagiging pabor sa'yo mga bagay-bagay. Ano ang nagiging response mo? Just like my preaching, last week. Ano ang nagiging response mo? Ito, makita natin na kung ikaw ay puno ng salita ng Diyos, magiging maayos ang iyong response. Dahil ang nagiging root, ugat, no, sa Tagalog, na nagiging response po natin ay galing sa salita ng Diyos. Pwede kang magalit, for example, sa isang mga sitwasyon, pwedeng hindi ka magpatawad, no, kasi parang ang laki ng ginawa sa'yo. Pero kung babalikan mo ang salita ng Diyos, ano sabi ng salita ng Diyos? Forgive. Forgive. Magpatawad ka. Magmahal ka. Lord, hindi ka mahal-mahal, pero hindi eh. Love your neighbor. Sabi mo nga sa katabi mo, love your neighbor. No, mahalin natin yung ating kapitbahay. O hindi lang naman yung literal na kapitbahay, mga tao sa paligid. Even the unlovable. Pero again, nandun tayo na, Lord, ang hirap. Pero kung back up ka ng salita ng Diyos at kung puno ka ng salita ng Diyos, iyon yung magiging response mo. At sabi ko nga kaninang umaga, napakalaki ng dulot nito sa buhay natin. Minsan, kung saan-saan natin hinahanap ang solusyon, kung saan natin hinahanap ang sagot, pero hindi natin nakita, na-overlook natin na ito pala, Panginoon. It is as basic as this one, na sa salita mo pala, ko mahahanap ang sagot sa buhay. Sa salita mo pala, ko makikita, Panginoon, ang tamang response sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ko. Ulitin ko, ang buhay Kristiyano should be filled, puno, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Sige, palakpakan mo ulit si Lord dyan. Salamat sa Panginoon. Hindi tayo nag-OA. Alam niyo yung term na OA, COA, mga Gen Z dyan, alam niyo yun, no? Pero yung term na COA, alam nating lahat yan na hindi tayo nagpapatuloy sa pananampalataya natin because of our emotions. Again, when overreaction comes, talagang pwede ngayon, mag-church ka, pero darating yung point na kapag hilang-hina ka ulit, wala na ulit. O kapag andun ka malakas, mananalangin ka, andun okay ka, magbibigay ka, andun available ka, magsuserve ka sa Lord. Pero yun na nga, hindi naglalast ang mga bagay na ito. Pero kung andun ka na itanim sa puso mo, anong sabi ng salita ng Diyos? Ang mga bagay na naririnig mo sa Panginoon, write it at the tablet of your heart. Ilagay mo yan. Ilagay po natin yan sa ating mga puso. At kung yan ang inilagay mo sa puso mo, it will last. In this world, in this lifetime, at doon sa eternity kasama ang Panginoon. Na ang Diyos, kapag andun tayo na sa salita ng Panginoon tayo tumitingin, sabi ko nga kanina, umulan, umaraw, okay ka man o hindi, meron ka man o wala,
magpapatuloy ka sa Panginoon. Dahil hindi ka nakatuon dun sa bagay na nangyari sa buhay mo, nakatuon ka at nakaangkla ka sa salita ng Diyos in your life. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. So again, as Christians, hindi tayo OA. Na talagang andito dapat tayo. Or kung hindi man, sana mapunta tayo sa kalagayan na talagang solid ka sa Diyos. Solid yung iyong pagharap sa Panginoon. Solid yung ating pagharap sa Lord. Na Lord, nandyan man ang nanay ko, wala man ang tatay ko, andyan man ang asawa ko, wala man ang asawa ko. May mga ganun no, na Lord, magpupuri ako sa iyo. A-attend ako, Panginoon. Lord, sasambahin kita sa iyong templo. So may mga ganun lang no, na instance wherein makita sa atin ng Diyos na talagang yung pagmamahal natin sa Panginoon ay galing doon sa narinig natin at pagsunod natin sa kanyang mga salita. Sige, palakpakan mo ulit si Lord, kapatid. 1 Corinthians chapter 1 verse 17, ginamit to ni Pastor last week. Pero sige po, let us use it one more. Dahil ito naman talaga ang mensahe ng Lord for us this afternoon. Christ did not send me to baptize, sabi ni Paul sa kanyang mga kausap. He sent me to tell the good news. At ito maganda, to tell it without using the language of human wisdom. So sometimes, pumunta tayo sa church, gusto nating kilitiin tayo. I mean, hindi naman literal na kilitin, pero patawanin tayo ni pastor, o mag-entertain dito si pastor, palahalakhakin tayo. Kasi nga, pwede nga naman, hapon ngayon, medyo yung mga mata natin, medyo antok-antok tayo. Pero sana yung maging puso natin, katulad ng puso ni Paul, na kausap niya mga taga-Corinthians, sasabi niyo doon, ako'y nagparito, hindi para patawanin kayo, hindi para mag-entertain sa inyo, kundi ang i-preach sa inyo ang mabuting balita. Hindi sa wisdom ko, hindi sa nalalaman ko, hindi sa mga magagandang salita na galing sa akin. Ano sabi dito? In order to make sure that Christ's death on the cross is not robbed of its power. Ano sabi dito ni Paul? Hindi ko kukunin hindi ko nanakawin sa Diyos yung moment na to. Na pwedeng naman mag-principle ng light, pwede naman mag-principle ng nakakatawa, pwede naman mag-principle ng entertaining, pero hindi, sabi niya, hindi ko nanakawin itong moment na ito na maintindihan natin, maintindihan ninyo, maintindihan ko ang kapangyarihan na meron sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. So yun yung salita ng Diyos. Yun yung sinasabi ng title na mabuhay tayo ayon sa kanyang salita. Sa katotohanan na meron ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Anong sabi sa John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itong binabasa natin mga kapatid, hindi to katang-isip. Hindi to nobela, hindi to fiction, hindi to myth, o hindi to ginawa ng tao lamang. Ito ay galing sa Diyos. Nais ng Diyos, alituntunin ng Diyos, command ng Diyos, pangako ng Diyos, plano ng Diyos sa bawat buhay natin. At ito yung gusto ng Lord na, anak, dito tayo mabuhay. Nagdala ako ng literal na Bible kasi kung itong itataas ko, baka iba yung maisip natin. Baka Netflix, baka Facebook, baka Messenger, o kung ano man yung maisip natin. Pero in our times today, karamihan sa atin, nandito ng Bible. Pero ang prayer ko, kung titignan natin yung number 1 app mo dyan, sana hindi mawala ang Bible. Hindi sa mawala doon sa pinaka mga ginagamit natin ng mga apps. Because we heard this today, na mahalaga sa buhay natin, lalo na tayong mga Kristiyano, mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, mga kapatid. Hindi tayo mag-fall away. Nakakalungkot, ang dami kong, sa tagal ko na sa Lord, na naglilingkod sa Panginoon, ang dami ko na nakikita na kasama ko before, nawawala. Kasama ko sa paglilingkod, nawawala. Kasama ko sa simbahan, nawawala. Kasama ko na umiyak sa Panginoon, nawawala. Many Christians fall in their faith. Bakit? Pwedeng itong kadahilanan. Hindi sila backed up ng salita ng Diyos. Nakita natin last time, naintindihan natin yung katotohanan ng buhay. Hindi laging okay. Na porket okay ka, nagsiserve ka sa Lord, para magiging okay ng buhay mo. Nakita natin si Job, dumaan siya ng sobra-sobra sa buhay niya. Pero hindi na mali yung response sa Panginoon at nung nakita siya ng Diyos na naging tama yung kanyang sagot doon sa mga sitwasyon sa buhay niya, pinagpala siya ng Diyos. Pinagpala siya ng Panginoon. At ito rin tayo,
na sa buhay natin, hayaan natin na habang nandun tayo, pwedeng sa testings of life, maging tama yung response natin. At paano magiging tama yung response natin kapag naintindihan natin ang salita ng Diyos? Naintindihan natin na sa mga kapagsubukan na yan, si Lord ay may plano. Na naintindihan natin, sabi ng salita ng Lord, na kung ano man yung mga bagay na nangyayari in your life today, temporal lang yan. Yung mga bagay na inihanda ng Lord, yung mga bagay na unseen, ay mapangyayari yan sa tamang panahon na itinakda sa atin ng Diyos. So kung ganun tayo, no, yung mga hugot natin sa Panginoon, tingin ko, sobrang tatag natin na Kristiyano. At ito yung panalangin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang church na ito rin yung panalangin sa bawat isa sa atin. Na kung ano man ang ma-disciple ng simbahang ito ay isang Kristiyanong matatag. Isang Kristiyanong hindi mapipigilan. Isang Kristiyanong nandun na solid yung salita ng Diyos sa bawat buhay nila. Sige, palakpakan mo si Lord. At ayan ang Lord, siya ang salita. The Word was God. So sabi ko nga kanina, ito ay boses ng Diyos na ibinababa niya sa bawat isa po sa atin. Matthew 4:4, sabi dito, He answered, it is written, man shall not live by bread alone. Tayo ay mabuhay na hindi lang yung sa tinapay na parang panlaman ng ating mga tiyan. Sabi dito, but by every word. Sabi mo sa katabi mo, every word. Minsan selective tayo, gusto lang natin yung magagandang word in the Bible, but it is the command of the Lord na mabuhay tayo in every word na nandoon sa salita ng Diyos. Sabi dito, but by every word that comes from the mouth of God. No? Minsan, ang ating alalahanin yung laman ng ating sikmura. Again, hindi naman yan. Hindi naman tayo COA. Pero dumating tayo sa point na more than those things, nandun ka, ipaglalaban mo ang Diyos sa buhay mo. Dahil alam mo na hindi ito ang, di ba, ang buhay na ito, hindi ito ang katapusan mo natin. Mabubuhay tayo dito, 50, 60, 70, blessed ka, 80, 90, or even 100, nandun ka. Pero after this life, meron pang buhay na walang hanggan. At makita sa atin ng Diyos na mas pinahalagahan mo yung buhay mo doon sa pang walang hanggan kaysa yung buhay mo dito. In the manner na, Lord, ano man ang meron sa buhay ko, Lord, i-honor kita. Ano man ang meron sa buhay ko, Panginoon, Lord, ibibigay ko ang kapurihan sa iyo, O Diyos. Na sa buhay kong ito, Panginoon, wala na ako ibang naisin, Panginoon, kundi Lord, ang mabigyan ka ng kalaguran in my life. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Ito ang nais ng Lord sa bawat isa po sa atin. John 6, verse 35, Then Jesus declared, I am the bread of life. Sabi kanina, man shall not live by bread alone. Yun yung tinapay na nagpupunan ng kabusugan ng tiyan. Ang sinasabi ngayon ng Diyos, ako ang tinapay ng buhay. In the sense, sabi dito, whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Physical ba yun, Pastor? Pwede naman si Lord. Ganun naman siya magpala sa atin. Package naman. Pero dito sa salitang ito, sinasabi ng Diyos, yung iyong mga desire. Yung iyong kaluluwa. Yung spiritual. Na hayaan mo sa spiritual nating buhay, kanin natin ang hinanda ng Diyos para sa atin. Bakit? Ito ang pangako ng Lord, whoever comes to me will never go hungry. Hindi mo nahahanapin sa mundo, hindi mo nahahanapin sa tao, kung sino-sino man na oftentimes nagiging mali ang kabusugan ng buhay. Na in the end, nakikita mo, naglalapat-lapat na lang mga bagay-bagay. Love life man yan, financial mang estado yan, trabaho man yan, pag-aaral, relasyon, o ano man yan, naglalakip-lakip na lang mga bagay na yan dahil ang inuna mo sa buhay mo ay yung kanin ang mga bagay na galing sa Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Minsan gusto natin, Lord, nasa na yun, hindi ko alam kung ano yung mga hinahanap natin sa Lord. Why not unahin natin si Lord sa buhay natin? Unahin ko na yung verse, no? Sabi sa Matthew 6:33, seek ye first. Minsan parang doon na lang, napaka-basic na lang mga kapatid, pero hindi pa natin magawa-gawa. Minsan binabalikan natin si Lord, Lord, bakit wala? Bakit wala? Titignan natin ang salita ng Diyos, hindi natin ninamnam. Seek ye first, unahin mo ang Diyos at ang kanyang katwiran at sabi doon, at ang lahat ng kulang sa iyo ay kanyang dadagdagan. And all these things,
Sabi doon, hindi karampot, hindi partial. Sabi ng Diyos, huwag kang magalala, unahin mo ko sa lahat ng bagay sa buhay mo at yung mga bagay na parang wino-worry mo, yung mga bagay na kinakatakot ko, ako ang magdadagdag sa mga bagay na yan. Sige, palakpakan mo si Lord. Eto si Lord sa buhay natin. You see, kapag nandun tayong namuhay sa salita ng Diyos, ano ba yung dapat natin ikabahala? Ano po yung dapat nating alala sa ating buhay na alam natin na merong Diyos na nangako sa bawat isa po sa atin. So sa hapong ito, pag-uusapan natin, isang testimonya ng tao. Last Friday, we talk about Paul, and we will talk about Paul today. Last Sunday, we talk about Job. At pwedeng sa hapong ito, hugutin ko ulit si Job. So medyo si Job at si Paul yung ating pag-uusapan sa hapong ito. Last Friday, ang ganda po, punta kayo sa prayer, si Pastor ay nag-share ng devotion about Paul. Si Paul, nakita natin, no, sobra yung paggamit sa kanya ng Lord, and yet, nandun siya nakakulong. Alam niyo ba si Paul, ang kanyang ministeryo, more than half ng kanyang ministry, andun siya sa kulungan. Pero nakita natin yung impact ng kanyang ministry, even up to this day. Yung kanyang naging dulot para sa atin, lalo na tayo mga Kristiyano, sa panahong ito. Ang dami nating mga natutunan, mga kaalaman, mga wisdom na si Paul ang ginamit ng Panginoon para maintindihan natin. And yet, nandun siya sa sitwasyon na nasa kulungan siya, alam natin, nagpupuri pa siya sa Lord. Andun siya sa kulungan, nananalangin pa siya sa Diyos. Mamaya babasahin natin. At hindi lang nananalangin para sa kanyang kalayaan, nananalangin siya para sa iba. Tindi, no? Antindi, ano po? Tayo kaya, umambon lang sa buhay natin, baka hindi mo na isipin yung asawa mo, o hindi mo na isipin yung church mo, o hindi mo na isipin yung mga tao sa paligid mo. Ano po? Konting mga unos lang sa buhay, baka kalimutan mo na yung anak mo, kalimutan mo na yung pamilya mo, dahil yun na nga, parang ang iniisip mo lagi yung sarili mo. Pero makita natin kay Paul na ang laki-laki ng sitwasyon niya, and yet he prayed for others. At yung Friday, pinag-usapan namin na even si Paul, nasa kulungan siya, hindi yun naglimita sa kanya para to preach the word. Kahit yung warden, kahit yung nandun sa gate ng kanyang rehas, sinira niya ng gospel at tumanggap sa Diyos. Tindi no, buhay ni Paul, na pwede nating makita na kaya niya itong nagagawa, ay dahil andun siya, punong-puno siya ng salita ng Diyos. Kaya niya naisulat ang mga letters na naisulat niya dahil punong-puno siya ng salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, si Paul hindi siya superhuman. Hindi siya nakakataas na tao sa atin. Pareho lang tayo standing sa harapan ng Diyos. Yung utak niya, yung puso niya, meron din naman siyang dalawang mata, meron naman siyang dalawang kamay, pero andun siya, may kaiba-iba sa buhay ni Paul. Nakita natin yung testimony niya, sobra-sobra ang kanyang mga naging galawan sa harapan ng Diyos. Alam natin na lugod si Lord sa buhay ni Paul. At ano yung kanyang pwedeng maging sikreto? Puno siya ng salita ng Diyos. At gusto natin na parang, Lord, maging katulad ako ni Paul. In some way, hindi man ganon, pero Lord, sa pamilya ko, maging katulad ako ni Paul. Sa eskwelahan ko, maging katulad ako ni Paul. Sa trabaho ko, maging katulad ako ni Paul. Sa ministry ko, Panginoon, maging katulad ako ni Paul. Pwede ko sabihin sa iyo, sa hapong ito, yung sekreto niya, puno siya ng salita ng Diyos. And for us to be able to do great things for the Lord, makita natin na makahimalang galaw ng Diyos, kamay ng Diyos, we need to be filled with the promises, with the word that comes from our God. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. So, pag-usapan natin si Paul. But before we talk about his message sa Colossae, o Colossians, yung ating sulat sa hapong ito, yung kanyang sulat para sa Colossians, sa Colossae, sa lugar ng Colossae. Itong Colossae, hindi niyo ito napuntahan, mga kapatid. No? Ang ganda ng kanyang sinulat, pero hindi niya ito natapakan. Etong lugar ng Colossae. Meron lang siya naging disciple na yun ang kanya naging ministry sa lugar ng Colossae. No? Si Epaphras. Tama ba ako? Epaphras. Next slide. Ano po? Yan ang ginamit ng Lord doon sa lugar ng Colossae na disciple nito ni Paul. Tingnan niyo si Paul, nasa kulungan niya, nagde-disciple pa. Nandito nakita niyo si Paul, nasa kulungan na dumating sa point, no, si Paul napakatanda na. Tumanda na siya sa kulungan at nahirapan na siya magsulat, pero hindi yun ang naging dahilan. Nahirapan na siya magsulat, nahirapan na siya magbasa, pero again, gumawa siya ng paraan upang maipagpatuloy niya yung kanyang
kanyang service sa Panginoon, may pagpatuloy niya yung kanyang lakad sa Diyos. Tingnan nyo yung taong ito na puno ng salita ng Diyos sa buhay. Kahit ando na sa old age, hindi mapigilan. Hindi mapigilan mag-share ng salita ng Diyos. Hindi mapigilan na mabuhay para sa Diyos. Manalangin para sa iba. Mag-worship sa Panginoon. To preach the gospel. Kita nyo? Dahil yan sa punong-puno siya ng salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, maraming Kristiyano nagpo-fall away dahil walang laman, walang hugot. Na dumating yung apoy, dumating ang waves ng buhay, wala. Bagsak agad, wala, quit agad. Hindi nakita na sa mga bagay na yan, merong pinaplano ang Diyos. Naalala ko yung laging sinasabi ni Paul, na in all these things, all things will work together. Sabi doon, all things will work together for those who love the Lord. Na sa mga bagay, maganda man o hindi maganda nangyayari sa buhay mo, huwag kang mag-alala. As long as minamahal mo ang Diyos, nagtitiwala ka sa pamamaraan at plano ng Diyos, ano ang sabi doon? All things will work together for our good. So yun mga kapatid. So kung hindi mo alam, for example, hindi mo alam yung verse na yun, magagalit ka sa Diyos. Kung hindi mo alam yung verse na yun, tatalikod ka na sa Diyos. Lord, akala ko ba nung tatanggapin kita, magiging okay na lahat? Pero kung iniintindi mo yung verse na yon, in the end, pwede mong panghawakan sa buhay mo. Na Lord, sige God, hindi man ito pabor yung mga nangyayari sa akin right now, pero Lord, magpapatuloy ako. Patuloy kitang mamahalin. Patuloy ako magsiserve sa iyo. Patuloy ako magbibigay. Patuloy ako, Panginoon, mabubuhay para sa iyo dahil alam ko, Diyos, na Lord, these things will work together in the end, Panginoon. Will work together for my good, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Sige, maubos na yung oras ko. Ano po? So, eto si Paul. Sinulatan niya itong si Epaphras sa Colossae. Ang Colossae that time, ano pa lang siya? Hindi siya ganong kaunlad na bansa or lugar. Ano po? Compared dun sa Ephesians, for example, sa Philippians, na mauunlad na mga lugar. Pero Colossae is a place wherein nagkaroon ng great revival. Nagkaroon ng great awakening ng faith. Maraming mga churches ang nagbukas. Maraming mga anak ng Diyos ang nakakilala sa Kanya. So, ang daming nangyari spiritually dito sa lugar ng Colossae. Pero, sabi dyan, but they were also struggling with some heresy. Na kahit merong great awakening, andun pa rin yung sitwasyon. May mga sitwasyon pa rin sa buhay na talagang kailangan natin ng Diyos. Kailangan nila ang Diyos. Sa buhay natin, pwedeng okay naman ang lahat, pero there's this tiny little na mga bagay sa buhay mo na alam mo, kailangan mo si Lord. Ano po? So, tingnan natin sa hapong ito kung ano ang sinulat ni Paul para sa kanila. Let's read Colossians chapter 1, verse 9 to 12. Ang sabi dito, verse 9, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. Intindi, no? Verse 9 pa lang. Tingnan natin. Sabi dito, si Paul na handcuff? Ano bang tawag dyan? Tama, naka-handcuff, nandun sa kulungan, walang kalayaang literal. Ano po? Yung kanya namang spirito ay free indeed. Pero yung kanyang sitwasyon, nakakulong siya. Pero makita natin ang kanyang puso na even doon sa kanyang pagkakakulong, hindi nagtigil ang kanyang ministeryo. Hindi nagtigil ang kanyang puso na maglingkod sa Diyos. Hindi nagtigil yung puso niya na magpatuloy sa Panginoon. Ano sabi dyan? He has not stopped praying for them. Hindi, no? Nagkaroon pa siya ng puwang, ng oras, mayroon siyang sitwasyon, ang lalaki ng mga sitwasyon sa buhay niya, and yet, he prayed for other people. Dito natin makita ang buhay Kristiyano. Nasa buhay natin, no? Pwede tayong mag-serve kahit hindi pa tayo ganun. Okay, tingnan natin si Paul. Pwede tayong magpatuloy kahit hindi pabor sa yung mga sitwasyon sa buhay mo right now. Pwede ka magpatuloy sa Panginoon. Kita natin si Paul. Sitwasyon niya sobra-sobra pero anong puso niya? Manalangin pa rin para sa iba. Magpatuloy pa rin sa lakarin sa Diyos. Kung emosyon ang nagraran kay Paul, matagal na siyang tumigil. Again, hindi ko sinasabing pangit ang emosyon. Parang yung Inside Out 2, ano po, sino mo nang nakapanood ng Inside Out 2? No? Medyo sikat na panoorin nyo, okay naman din. No? Meron akong nabasa no, dun sa isang segment dun sa Inside Out 2. Sabi,
Emotions are valid. Totoo naman. Andyan, ang dami niyan. Daming emotions sa buhay natin. Pero sabi doon, but it is our responsibility na i-handle ang bawat emosyon. Kita din natin kay Paul. Pwedeng andun siya sa kalugmukan. Doon siya sa kulungan eh. Sino bang masaya pag nakulong? O nandun siya sa parang worry niya. Nakakulong siya eh. Any time of the day, pwede siyang patayin ng Roman government. Pero hindi yon ang nakapagpatinag sa kanya. Nagpatuloy siya sa Panginoon. Nilakad niya ang kanyang mga paa, hindi man literal, pero spiritually, nilakad niya ang kanyang paa patungo sa nais ng Diyos. At dito natin makita, no, bakit kaya niya ito nagawa? Dahil si Paul, kung titingnan natin ang buhay niya, sa kanyang ministeryo, punong-puno siya ng salita ng Diyos. Punong-puno siya ng wisdom. Punong-puno siya ng mga bagay na galing sa Panginoon. Kaya gaano man kabigat, gaano man ka-dark, gaano man kalaki yung kanyang mga pinagdaraanan, hindi siya tumigil sa kanyang lakarin sa Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord. Hindi lang ito para palakpakan po natin, pero maintindihan natin na ito ang nais ng Lord sa buhay natin. Ito yung pattern na dapat natin tingnan. Gusto nating magtagumpay bilang Kristiyano, tingnan natin ang buhay ni Paul. Na anumang pagsubok ng buhay, dapat andun kang strong, andun kang firm. Firm saan? Firm sa salita ng Diyos. Firm sa pangako ng Panginoon sa buhay mo. No? Naalala ko yung verse na pwede mong panghawakan. Ano po? Psalm chapter 23 verse 4. Hindi ko alam kung at that time meron ng salmo, pero sa panahon natin, sure ako na may salmo na dito sa ating Bible, may awit na dito sa ating Bible. Ano sabi sa Psalm 24 or 23 verse 4? Even though I walk through the valley of shadow of death. Sa ibang salin, even though I walk through the darkest valley. Gaano man to kadilim, gaano man to kalalim, ito man ay ang valley. Ano bang valley? Kapatagan ba yan? Yun na nga, Diyos sa bingit niya ng kamatayan. Ano sabi niya? I will fear no evil. Sabi ng mga awit. It's either David man yan or ibang mga awit. Ito yung puso netong taong nagsulat ng awitin. Hindi to katang-isip, pero ito yung kanyang testimonya sa Diyos. Na in his or her life, nakita niya ang Diyos. Na Lord, lumakad man ako sa bingit ng kamatayan, lumakad man ako sa dilim ng buhay, but Lord, hindi ako matatakot. Ano man ang gawin nila sa akin, ikulong man nila ako, o i-persecute man nila ako, o Diyos, Lord, hindi ako matatakot. Bakit? Saan sabi dyan? Lord, sure ako na sa buhay kong ito, you are with me. Kasama kita, Diyos. Kaya ano ang dapat kong katakutan? Ano man ang iharang ng enemy, ano man ang ibalandra ng kaaway sa buhay ko, hindi ako matatakot dahil alam ko mas makapangyarihan ng Diyos na meron sa buhay ko. Yun ang Diyos. Yun ang salita ng Diyos na pwede natin panghawakan na andun ka man sa bingit ng buhay mo, hindi ka matatakot. Kasi alam mo in your heart, andito ang Diyos. He will comfort me. Ano sabi sa verse? He will strengthen me. Mamaya meron tayong babasahin about it. Siya magbibigay ng liwanag dito sa madilim kong daan. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. That's why the word of the Lord is important. Pag uwi natin sa bahay natin, wag tayong, minsan kasi parang ang feeding natin ay Sunday na lang. Kaya mong mabasa natin ang salita ng Diyos. Mabasa mo sa buhay mo. Ako, inaamin ko, hindi ako palabasa. Pero salamat na lang, sabi ko nga sa Lord, nabuhay ako sa panahong ito, meron ng audio, meron ng visual. Pwede mong pakinggan ang salita ng Diyos. Ano po? Alam ko, nung Friday, sinabi yun ni Pastor, na si Pastora, bago matulog, andun siya, naka-audio yung verse na binabasa. So, alam mo yun, ma-feed ka ng salita ng Lord. Or, pwede mong panoorin ulit yung sermon na to feed you. Yun ang salita ng Diyos. Ano po? So, ang dami ng kaparaanan. Wala nang dahilan para hindi natin masabi no, na hindi tayo pwedeng mabuhay sa salita ng Diyos. Basahin man natin yan, pakinggan man natin, panoorin man natin, available na ang salita ng Diyos para sa atin. Sige, palakpakan mo nga si Lord dyan. So, ito yung ating binasa. No po. Sabi ko nga, baka hindi naman. Ano ko lang to, kuro-kuro. Pero baka nga nabasa to ni Paul. Pero for us today, ito, binabasa natin to dahil ito ang salita ng Diyos. Makita natin na anumang pagsubok yan, nasan ka man,
huwag ka matakot. Basta alam mo na nabubuhay ka para sa Diyos at ano man yan nandiyan sa harapan mo, panghawakan mo si Lord. Dahil sure ako 100% ang Diyos ay kasama mo sa laban na yan. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Pastor, ano naman yan? Ano naman ang dulot niyan sa buhay ko? Totoo ba yan na nakalagay? O totoo ba yung salita na yan na nakasulat sa Bible? Yes, it is true. At totoo ba na yan ang puso ng Diyos? Kapatid, totoo yan. Ito ang sabi ng Isaiah 55:11. Ang Panginoon, ang Diyos na mismo nagsabi, "So is my word," sabi ng Lord, that goes out from my mouth, it will not return to me empty. Huwag ka mag-alala. Ano man ang nilabas ng Diyos sa kanyang bibig, ano man ang kanyang inilagay sa Bible na ito, huwag kang mag-alala, kapatid. Dahil ang Diyos, ang sabi niya, kailanman hindi babalik sa akin ang mga bagay na sinabi ko. Kung yan ang sinabi ko sa buhay mo, yan ang ipinangako ko sa inyo as church, as individual, ipinangako ko yan sa buhay mo, huwag kang mag-alala, hindi yan babalik sa akin ng void. Hindi yan babalik sa akin ng empty. Ano sabi dito? But will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Alam mo, si Lord may purpose talaga. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord may purpose talaga. Ano, makita mo realization ng buhay, si Lord talaga may purpose. Pwedeng maganda yan ngayon, o parang tingin mo hindi masyadong maganda. Puntahan natin si Job. Si Job, yung purpose ng Lord, kung titignan mo sa una, parang, Lord, ano ba to? Ang ganda-ganda naman ng kanyang standing sa iyo, and yet kinuha mo lahat. Pero nakita natin sa storya na in the end, binalik ng Diyos ng doble. Yung camel na nawala, yung baka na nawala, yung mga ari-arian niya, binalik ng doble ng Diyos. Yung kanyang mga offspring, mga anak niya na nawala, binalik at pinarami pa ng Diyos. Tingnan natin si Lord, no, sa perspektibo na, Lord, all things will work together talaga for the good of those who love you. Again, no, kung wala tayo nito sa buhay natin, magagalit tayo sa Diyos. Kung wala ang salita ng Diyos sa buhay natin, hindi natin maintindihan si Lord. Oftentimes, magagalit tayo sa Kanya. Iko-curse natin siya, katulad nung gustong gawin ng mga kaibigan ni Job. No? O yung asawa ni Job. Pero hindi Maintindihan natin na kapag tayo puno ng salita ng Diyos, Lord, may purpose ka dito. Sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo, Lord, may purpose ka dito. At sa huli, sa pagsunod mo sa Panginoon, unti-unti mo makikita yung fulfillment ng mga pangako ng Diyos in your life. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Sige po, patuloy na ako sa salita ng Lord. Sabi dito, verse 9, Colossians, balik tayo, kapatid. We continually ask God to fill you with knowledge. Yun yung kanyang panalangin. Na sa buhay natin na mga Kristiyano, no, pwede natin to tignan ngayon, na wala nang ibang maganda na mangyari sa atin, kundi mapuno tayo ng knowledge doon sa kanyang will. Mapuno tayo ng knowledge doon sa kanyang pangako. Mapuno tayo ng knowledge doon sa kanyang salita. Hindi lang niya ito ipinapanalangin para, sabi ko kanina, para maganda lang sa pandinig ng kanyang mga kausap. Hindi. Ipinapanalangin niya ito sa kanila dahil ito rin ang formula niya sa kanyang buhay. Andun siya sa kulungan and yet andun yung kanyang heart to pray for people. Bakit? Alam niya in his heart na, Lord, kasama lang to sa mga plano mo sa buhay ko. Ultimately, Panginoon, meron kang mas magandang nais dito, O Diyos. Nandun yung knowledge niya, si Paul, sa salita ng Diyos, sa nais ng Lord, sa pamamaraan ng Lord, sa pangako ng Lord in the end. Kaya hindi siya natinag. Kaya nakita natin dito yung puso ni Paul na mag-pray pa, mag-preach pa, mag-worship even though nandun sa loob ng rehas. Sabi dito, we continually ask God to fill you with knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Pwede mo sabihin niyo po sa katabi ninyo, understanding. Ang hirap na hindi mo maintindihan ang isang bagay na, yun na nga, dahil wala kang knowledge of it. Sabi ko dito, what God wants from us is to be filled with knowledge of His will. Next slide, kapatid. Alam ko nandiyan yan. What God wants from us is to be filled with knowledge. Knowledge. Knowledge ng ano sa mundong ito? Hindi. Knowledge na kung ano yung meron sa kanyang salita. Knowledge na nakapaloob dun sa plano ng Panginoon, ultimately for all of His sons and daughters, and specifically sa'yo
na nilalang ng Diyos na sabi doon sa Jeremiah, sa sinapupunan pa lang ng nanay mo, alam na ng Diyos, even the numbers of your hair. So, with that, pwede mo pang hawakan si Lord na, Lord, hindi lang ako parang basura. Na Lord, hindi lang ako parang kabuti na parang tumubo na lang, o Diyos. Meron kang plano sa buhay ko, Panginoon. Ano man ang estado ko right now, Panginoon, merong kapupuntahan yung buhay na ito na nilikha mo sa buhay ko, Panginoon. Sige, pati pampalakpakan mo si Lord dyan, kapatid. We must understand that the Holy Spirit, kapatid, ito, pag natin itong i-disregard, the Holy Spirit, we don't disregard the Holy Spirit, and we should not. Wag. Mahalaga ang Holy Spirit, mahalaga ang Diyos Ama, mahalaga si Jesus, and mahalaga ang Holy Spirit. We are Trinitarian. We believe that this Godhead, 3-in-1, isang Diyos sa 3 persona, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, Jesus Christ, at ang Diyos Santo Espiritu, the Holy Spirit. He is with us today, 24/7. Siya itong nangungusap sa iyo, siya itong nagpapaintindi sa iyo. Sometimes hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos, pero as we walk through doon sa ating binasa, maintindihan natin that the Holy Spirit is revealing to us as we walk doon sa ating narinig, nabasa sa salita ng Diyos. Di ba minsan ganun tayo nababasa natin pero parang ayaw nating lakaran kasi parang walang pabor, hindi to okay sa akin, hindi ako komportable. Pero as we walk on those things, the Holy Spirit makes us understand. Kaya mahalaga talaga sa buhay natin na ang banal na Espiritu ay andoon. Naka-tune in ka sa Kanya because as you walk sa mga bagay na alam mong pinapaintindi sa iyo ng Diyos, mas lalo mo itong maintindihan sa buhay mo because of the Holy Spirit. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Si David, for example, no. Pwede si David, pero perfect example si Abraham. Abraham, mayaman na tao, maraming ari-arian, pero anong narinig niya sa Diyos? Iwan mo ang lahat ng yan at pumunta ka doon sa bundok na pinapupunta ko sa iyo. Hindi, kung tayo kaya iyon, makikinig kaya tayo sa Diyos, baka mag-rebuke tayo in Jesus' name. Demonyo ka, umalis ka. Di ba? May ganun, parang, oh Lord, napaka-vague. Ano to, Lord? Ibebenta ko lahat ng ito at susunod ako dun sa parang instruction mo na parang hindi naman malinaw. Pero nakita natin si Abraham, hindi niya ipinagkibit balikat ang Diyos. Binenta niya ang kanyang ari-arian at pumunta siya dun sa step 1 ng instruction sa kanya ng Diyos. At anong nakita natin sa pagpunta niya dun sa bundok na kung saan siya pinapupunta ng Diyos? Another instruction. Pagpunta niya dun sa another instruction ng Diyos, another instruction na naman ng Diyos. And yun na nga, maintindihan natin na in the end, na-fulfill yung pangako ng Diyos, na-fulfill yung plano ng Diyos sa buhay ni Abraham because of his obedience. At sa buhay natin ganito rin. Hayaan natin na sa pagbasa natin at yung salita ng Diyos, alam mong nangungusap sa iyo ang Panginoon, lakarin mo. Because as you walk sa mga bagay na yan, there comes the Holy Spirit to help you understanding and to help you in guiding you towards doon sa plano ng Panginoon para sa iyo. Sige, palakpakan mo si Lord. That is the Holy Spirit for all of us, kapatid. Alam mo, even sa pagbibigay, even sa pagsuserve, even sa pag-worship sa Panginoon. Ano po, sabi ko nga kanina, tinatawag ko po si Jillian, sometimes we worship the Lord when we are okay. Sometimes we give to the Lord when we have so much. Sometimes we serve the Lord when we are available. Pero, how about naman dun sa times na hindi ka available? Hindi naman sa hindi ka available, pwede mo naman gawa ng paraan, pero pwede mo sabihin, hectic schedule mo. Sa times na hindi ka okay, parang to church, parang hindi ako okay. Sa times na sakto lang yung finances mo, or minsan kulang pa nga. Lord, magbigay, parang kulang yung finances ko. We must understand the Word of God. Because the Word of God will bring us understanding dun sa kung ano ang nais ng Diyos. Sabi ba ng Lord na in your abundance give? No. Kaya ako in my life, ito yung saying ko talaga. No, ngayon ko lang to share, pero kasi totoo naman talaga. In our lives today, pwedeng ang battle mo, finances. At pwedeng diyan ka rin tinitignan ng Diyos. At pwedeng diyan ka rin naluloko ng kaaway. Diyan rin tayo naluloko ng kaaway. Na in my life, hindi naman din ako laging abundant. Darating sa time ng buhay ko, may testings. Darating sa buhay ko, may deficit in my finances. Pero ito yung lagi kong sinasabi sa Panginoon. Next slide.
Sabi ko dyan, before I say that, in every circumstance, kapatid, obeying God's word is still the best thing to do. Ayun. Siguro, prelude lang yan sa kung ano yung aking saying when it comes to giving to the Lord. Na sa buhay natin, wala nang iba pang pinakamagandang gawin kundi balikan mo ang salita ng Diyos. Nalilito ka na sa buhay mo, nalilito ka na sa direction of your life, nalilito ka na sa parang principle mo sa buhay mo, balikan mo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magbibigay kalinawan sa iyo sa mga bagay-bagay. Minsan, sorry sa term ayoko nang sabihin, minsan BO yung ating mindset. Yung parang, ang dali lang sagutin, pero parang pinapahirapan pa natin si Lord. Lord, magsiserve ba ako, Lord? Lord, mag-church ba ako? Lord, magbibigay ba ako, Lord God? Lord, magpapatawad ba ako, Lord? Lord, magmamahal ba ako, Diyos? May tayong mga ganong tanong, pero kung titignan mo at kung babasa mo ang salita ng Diyos, mas malinaw pa sa sikat ng araw ang kanyang kasagutan. In the end, kapatid, in every circumstance, galit man ang puso mo right now, o pwede nga ganun alam mo, sinasabi ng Lord, magpatawad, pero parang, ang sakit ng puso ko. Alam mo na sa salita ng Diyos, sinasabi na mag-serve ka sa Kanya, pero parang, Lord, pero ito ang sure, that in every circumstance, obeying God's word is still the best thing to do. Sige, palakpakan mo si Lord. Obeying God's word. Obeying God's word. More than yung pakiramdam mo, parang, sabi mo, feel ko kasi ganito Minsan, niloloko ka rin ng feelings mo na yan. Niloloko ka rin ng damdamin mong yan. It can be deceiving sa buhay mo kung yan ang iyong bibigyan ng importansya. In the end, go back to God's word. Go back to God's word. Sabi ko nga kanina, in my giving, ito yung aking laging inilalagay sa puso ko when it comes to the moments na parang pagdaramutan ko na naman ng Diyos o magdadamot na naman ako sa Lord. Ito, sinasabi ko lagi, in abundance I will give. And that is universal naman yun. Mas pangit pa nga yun, di ba? Mas nagugulat tayo sa mga taong mayayaman na tapos andadamot pa din, di ba? Nagagalit tayo sa kanila. Pero yun yung katotohanan na kapag ikaw ay abundant, madali sa'yo magbigay. Di ba? Walang problema doon. Even the unbelievers do that. But ito ang pwede mong tignan bilang Kristiyano na tumatayo at nilalakaran ng salita ng Diyos in his life. Ano sabi ko dyan? But even in lack, pwedeng right now, ako, ikaw, baka in our finances, lacking ka. Or parang sakuhan lang talaga to, Lord. Dami kong bayarin, Panginoon. Dami kong Shopee, Lord. Ang dami kong mga utang-utang, Lord. In abundance, I will give. And in lack, I will still give. Bakit? Hindi dahil pakiramdam ko to. Bakit? Hindi dahil parang ito yung laman ng wallet ko. Hindi Babalik ako sa salita ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Honor God with your first fruit. Hindi sinabi ng Bible that honor Him with your abundance lang. In your abundance, no. In everything that you have, you must honor the Lord. You must honor Him. You must worship Him in spirit and in truth. Katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi lang naman yan sa pagbibigay. Sa pagsuserve mo sa Panginoon. Sa pamumuhay mo sa Diyos. Yun na nga, ang daming bagay na pwede mong ilagay dito sa katagang to. Na Lord, kung okay ako, sige Lord, magsuserve ako. Pero kung hindi ako okay, Lord, I will still serve. Kung okay ako, Panginoon, Lord, magpapatawad ako. Pero kung hindi ako okay, Panginoon, still magpapatawad ako, Diyos. Patience, Lord, kung okay ako, Lord, magiging hindi pasyente. Magkakaroon ako ng pasensya, Panginoon. Pero kahit ako'y punong-puno na pagod, Panginoon, Lord, sabi ng salita mo, to have patience, O God, and I will still, Panginoon, have patience. Even though, hindi ako okay, O Diyos. Bakit? Hindi ka umaangkla sa pakiramdam mo, hindi ka tumitingin sa kung ano nangyayari sa paligid mo, ang laging nasa isip mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid.
These people in the Bible, kung si Paul ano sa emosyon niya, sa kanyang pakiramdam, sa nangyayari sa paligid niya, wala nang Paul ngayon. At kung tayo siguro, kung ganun tayo, baka wala na nag-church. Kung ako siguro, sabihin ko, ay, kanina may sipon po ako, may sipon ako eh. Ayoko na muna mag-preach. Hindi ako okay. Ayoko na muna mag-preach. Hindi. In all things, as we have God's word sa buhay natin, kapatid, doon ka. Doon ka, hindi ka matitinag. Pangahawakan mo yung salita ng Diyos na, Lord, I will seek you first. I will put you first sa buhay mo. Mga bagay na nais mo, mga bagay na may kinalaman sa iyo, O Diyos. At ano man itong mga alalahanin ko, ano man itong mga pinagpipray ko, ano man itong mga kinakatakot ko right now, O Diyos. Sabi ng salita mo, all these things will be added sa buhay ko, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord. Giving man yan, service man yan, relasyon man yan, ito mag-alala, unahin mo si Lord. Unahin mo si Lord. Meron pa akong naisip na isa, no? Laging dinedeclare ng iba sa atin dito, surely goodness and mercy shall follow me. Oh, ganda. Pangawakan mo yung sa buhay mo. Pangawakan natin, surely goodness and mercy shall follow me. Hindi will, shall. Command. Surely goodness and mercy shall follow me all the days. Sabi mo sa katabi mo, all the days. Ay, para namang makalumuklog mo, kaluoy man. Sabi mo sa katabi mo, all the days. All the days of my life. Ganda. Dumating ka sa point na wala kang masakyang jeep. O, di ba? Simple lang naman ng mga ilustrasyon. Wala kang masakyang jeep, ang lakas ng ulan sa labas, wala kang payong, nabaha ka, yung favorite mong sapatos, yung pa naman ng suot-suot mo. Medyo mabababaw na illustration, pero hindi. Doon ka sa deklarasyon mo na, Lord, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Hindi nagbago yung puso mo sa Diyos. At sa mas malalaki pang mga sitwasyon ng buhay. Sabi dito, verse 10, patapos na po ako, no? So that you may have a life worthy of the Lord and please Him in every way. Gusto mo ma-please si Lord? Ito yun. Gusto mo ma-please si Lord? Mamuhay ka sa salita ng Diyos. Bearing fruit. Oh, may bonus pa. Hindi mo lang nalugod si Lord, mayroon pang bunga sa huli. May bunga in every good work. Growing in the knowledge of God. Sabi dito, living in God's Word, sabi dyan, yung may fruitful, kapatid. Sorry, hindi ko nalagay dito eh. Living in God's Word will lead us to be fruitful. Sabi mo sa katabi mo, fruitful. Gusto mo magbunga, mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Kaya sometimes wala tayong makitang ebidensya, wala kang makitang pagpapala, wala kang makitang bunga. Preaching ni pastor, no, yung puro almost. Kasi walang ingredient na salita ng Diyos. Kaya yung mga ating mga work ay palpak atin, kasama ako, kung wala ang salita ng Diyos. Pero huwag kang mag-alala, yung mga bagay na ginagawa mo, maliit man o malaki, as long as andyan ang salita ng Diyos, it will be fruitful. Sige, palakpakan mo si Lord. Verse 11, patapos na po ako. Being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Ito, malaking testing to sa bawat Kristiyano. Maraming mga Kristiyano ang hindi marunong maghintay. Walang patience, walang endurance. At ang salita ng Diyos, sabi diyan, next slide, living in God's Word, sabi diyan, will give you the strength and patience to endure. Sabi mo nga sa katabi mo, strength and patience to endure. Kapatid, ito ang buhay. Hindi laging hayahay. Hindi laging okay. Andun talaga na may mga times na isa-stretch mo yung endurance mo. Isa-stretch mo yung patience mo. Pero ano ang pwede nating maging edge sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos? Andun sa puso mo ang kanyang mga salita. Na pwede mong panghawakan, na pwede mong ipamuhay, na pwede mong ibandera sa kaaway. Ano mo yun, imak ka man ng enemy in your spirit. Alam mong minamak ka ng enemy, pero ito ibalik mo sa kanya na, hindi, surely goodness and mercy shall follow me.
As I seek the Lord first in my life, ano man itong mga kakulangan ko right now, darating ang panahon ng Diyos. Ano sabi ng salita ng Diyos? There is a time for everything. Pwedeng ang time ko ngayon ay andito ako sa testing. Pwedeng ang time ko ngayon andito ako sa sorrows. Pwedeng ang time ko ngayon andito ako sa pwedeng great circumstances sa buhay ko. Pero alam ko na temporal lang ang lahat ng ito. Dahil darating ang season sa buhay ko na makikita ko ang breakthrough ko sa Panginoon. O, palakpakan mo si Lord. So, salita yun ng Diyos na ibinabalik mo ngayon sa enemy, the enemy will flee. Yun ang sinasabi ng salita ng Lord. So, makita natin dito, may gamit. Sabi mo sa katabi mo, may gamit. May gamit ang salita ng Lord. Wag natin itong parang, narinig ko na yung pastor, okay, hindi. Ipamuhay natin kung ano yung naririnig natin sa Kanya sa hapong ito. Palakpakan mo ulit si Lord, kapatid. Tatapos na po ako. Praise and worship. Halika na po. So, nasabi ko na yan, ano po? John 15:5. I'm the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Tapos, verse 10, verse 11. This verse summarizes it. Na if we remain sa Panginoon at ang Diyos, totoo naman siya sa pangako niya. Kailanman, magre-remain siya sa atin. Pero ano yung tinitignan natin sa Diyos? Ano tinitignan ng Diyos sa atin? Mag-remain ka din sa akin, anak. Gusto mo makakita ng mga pagpapalang hindi mo pa nakikita before? Remain in me. Gusto mo magkaroon ng kalutasan ng mga sitwasyon ng buhay mo? Hindi yung parang sapat-sapat lang. Di ba? May mga ganong moment na parang hindi mo na nakikita yung mirakulo ng Diyos. Ang nakikita mo na lang yung parang grace na lang talaga. Kasi hindi ka nga nakadikit sa Diyos. Pero if you remain in God, sabi dyan, no, you will bear much fruit. Hindi lang basta fruit. You will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Mabigat parang grabe ko naman, Lord. Pero hindi eh. Yun naman talagang katotohanan. That apart from the Lord, wala talaga. Wala tayong pupuntahan, wala tayong kalalagyan, wala tayong magiging magandang bukas. So for us today, live on the word of the Lord. Live on the word of the Lord. Live on God's word. Simula sa hapong ito, tama na yung pagdeklara mo ng mga pangit na bagay sa buhay mo. Hayaan mong deklarahan mo ang buhay mo ng salita ng Diyos. Hindi wala, meron sa Panginoon. Hindi kulang, si Lord ay abundant. Hindi hopeless ang pagsunod sa Diyos, kundi merong hope sa pagsunod sa Panginoon. Ito dapat yung ating ipamuhay bilang mga Kristiyano. Sabi ko nga kanina, baka ito yung problema, kaya hindi na nakikita yung lamat. Alam niyo po yung lamat? Sorry, medyo matanda yung word ko eh. Lamat, yung parang ebidensya na tayo'y Kristiyano. Baka dito tayo nagkukulang. Yung declaration ng salita ng Diyos ay nawawala na sa buhay natin. Declare the scripture. Ano sabi doon? We must declare the scripture in our lives. Para sa iyo yan. Hindi yan para kung kanino. Hindi yan para sa mga tao lang doon sa time ni Jesus. No. It is for all Christians. It is for you and for me to declare, to live, and to proclaim sa ating mga buhay. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Verse 12. Dito ako magtatapos. Giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share the inheritance. Galing ni Lord, no? Si Lord, package talaga. Hindi lang sa mundong ito, yung buhay na walang hanggan, meron tayong inheritance. Hindi lang buhay na walang hanggan, sa buhay na ito, meron kang portion galing sa Diyos. Sabi dito, giving thanks to the Father. Doon na yung pagpapasalamat mo sa Diyos na, Lord, ito pala yung pangako mo sa akin. Na Lord, hindi lang sa mundong ito, yung buhay na walang hanggan, hindi lang sa buhay na walang hanggan, sa mundong ito, meron ka ding portion para sa akin, O Diyos. At anong nais ng Diyos para sa atin na pwedeng dalhin mo sa buhay mo, paglabas mo sa church na ito. Title, balik mo ako, kapatid. Live on God's Word. Live on God's Word. Pwede mo sabihin mo sa katabi mo, live on God's Word. Live on God's Word, mga kapatid. Sige po, tayo po ay tumayo sa hapong ito. Hallelujah. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Sige po, let's close our eyes as we pray bago tayong umawit. Panginoon, nandito kami, O Diyos. At Lord, una sa lahat, patawarin mo kami. May mga oras sa buhay namin, Panginoon, at maraming oras, O Diyos, na
hindi namin pinangahawakan ng mga salita mo, O God. But Lord, tonight, this is an eye-opener. This is a wake-up call para sa amin, O Diyos, to live on your word. Mabuhay kami sa salita mo, mabuhay kami sa pangako mo, panghawakan namin yung aming mga narinig galing sa iyo, O Diyos. Lakaran namin ito sa buhay namin, Panginoon. At God, doon sa takda mong panahon, makita namin ang pagpapala mo. Makita namin ang kwento na meron ka, O Diyos, sa mga bagay na ito na in our lives today, O Diyos. Tulungan mo kami, samahan mo kami na, Lord, hindi lang kami sa loob ng church mag-oo, O Diyos. But Lord, sa tahanan namin, sa eskwelahan namin, sa trabaho namin, in all things, O Lord, mabuhay kami, O Lord, sa salita mo. Mabuhay kami, Panginoon, sa salitang galing sa iyo, O Diyos. Sige, taas mo yung kamay mo sa Panginoon. And as we sing to the Lord, hayaan mo na, Lord, I will trust in you, God. Ikaw ang Diyos that will never fail, Panginoon. Ikaw ang Diyos that is true to your promise. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on, once again, and now we sing. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Come on. A Savior, the one. Yes, oh Lord, you will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard. I sought the Lord. Yes, Lord, as we seek you, Lord, you will answer, God. Come on, church. That's why I trust Him. That's why I trust Him. So, Lord, you will answer, God. Your word. I sought the Lord. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior. Come on, trust in the Lord tonight. You will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior. Thank you, Lord. You will never fail. He will never fail. God, you won't fail, Panginoon. Hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord, kapatid. O Diyos, muli, God, sa iyong papurit parangal. Salamat sa mga salita mo sa hapong ito. At God, panghawakan namin, lakaran namin mga bagay na narinig namin sa iyo this afternoon. Salamat, Lord. We love you, God. We honor you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon.